Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katahan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Miyerkules. Adlaw sa tuwang inahan sa kanunay panabang Abril 21, tuig 2021. Sabas sa randan. Among yatod kini kining atong nga balita nga raipo sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Sabar. Among ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalang lokal ug nasyonal ug mukutlo sa kami pipila ka mga balita sa maong mga pamantalaan. Mag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon ang inyong mga text messages kay parangat nga atong tulumanon. Ang weather report musunod karong taod-taod. Ako si Manny Del Santos Rabacal ug kamasanadan ka banatong atong partner matag buntag Konsehal Maluwano Inukando Tabar. Kons may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Sugdan dayon nato atong programa, pinaagi sa pagpadangat sa to ang latest weather update. Hikis pag-asa Mactan, Sir Jomar Aclarino, may buntag. Yes, may buntag sa tanan ag sa tanang tigpamino kanitong latest weather update karong adlaw. Ganiha alas 4 sa buntag ang sentro ng Typhoon Bising na nasa 395 kilometros silangan na Tugigaraw City, Cagayan. Na maximum sustained winds na 175 kilometers per hour duol sa sentro ug ang pagkuso-kuso sa hangin moabot sa 215 kilometers per hour. Kini nagirog sa direksyon sa amihanang kasadpan sa gipaspaso na 15 kilometers per hour. Expected nato sa April 25 makagawas na ang bagyo sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang atong tropical cyclone wind signal number 2 ug 1 naka-raise na lang diri sa may Luzon area. Sa Visayas wala na tay signal warnings. Ang tibuok sa Visayas kasama na ang probinsya sa Cebu makasinadit ang panagsama panganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan tungod kini sa mga localized na convective activity. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories ug ang latest severe weather bulletin. Kasarangan nito na sa kusog na hangin masinati sa tibuok sa Visayas ug ang kadagatan kasarangan ngadto na sa pagkabaloron. Samtang natay gale warning na gi-issue diri sa may silangang kabaybayunan ng Southern Luzon ug sa Visayas. Ang mga mananagat o gagmay sa sakyang pandagat, abisahan mo na dili mo na mulawig. Mga dagkong barko maging alerto sa dagkong balod. Ang temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, adlaw misilang kanina alas 5:31 sa buntag ug mosalab sa alas 5:55 sa hapon. Ang dagat mo taob alas 3:42 karong hapon, nagitas una 1.25 metros. Philippine Standard Time alas 7:50 karong buntag, gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas. DOST Jomar Clarino. Dagang salamat Sir Jomar Aclarino ug may buntag yung tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa atong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong unahon ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, before she was murdered Monday, sawang 11 accuser got death threats. Sa super balita sa Sunstar, Nepomuceno adunay death threat. Taliwala sa hulga, wa mangayog security detail ang biktima sa Witness Protection Program. Sa The Freeman, death weakens charges versus cops in the Sawang Calero police controversy. Sa Banat News, sa The Freeman, pulis nga gikiha, naghikog 3 ka oras human gipatay ang reklamanteng babay. Sa Philippine Daily Inquirer, Palace to Task Force, leave community pantries alone. Sa Philippine Star, Janssen and Covaxin gets nod from FDA. Sa Manila Bulletin, Philippines allows emergency use of J&J and Covaxin. Ug sa Tempo, tragic twist.
Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa itong pagbalik ato ipadangat kini mga baliktakan na hipos tong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Batuki ang COVID-19. Tulo ka hugna sa COVID. COVID sa ilong lang, vitamina C, kasagaran walay hilanat. Asymptomatic, walay simptomas. COVID sa tutunlan, katol ang tutunlan. Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimugmog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon, paracetamol kung may hilanat, vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa 4 ngadto sa 5 ka adlaw. Vitamina C, B-complex, limugmog og init nga tubig, oximeter, paracetamol, oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig, ehersisyo sa paghinhawa,
estado nga gikinahanglan ng moadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung moabot na gani og 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod kaninyo ning istasyon. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, kapulisan sa syudad sa Subo misubay sa anggulo nga drugas ug love triangle sa pagpusil patay kang Richie Nepomuceno kaysa may reklamo batok sa mga pulis sa Sawang Calero. Ang pulis nga mitumbok nga milugos kang Nepomuceno naghikog usab sud sa pansayan sa RDEU sa PRO7. Tungod niini nabalaka ang CHR7 nga maapektuhan ang ilang investigasyon batok sa 11 ka mga pulis nga gireklamo og rape ug extortion. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Apektado karon ang investigasyon nga gihimo sa Commission on Human Rights kun CHR7 labot sa kontrobersiya nga naglambigit sa pipila ka mga police officers sa Sawang Calero Police Station. Maton ni CHR7 Chief Investigator Leo Villarino, ang kamatayon ni Richie Nepomuceno usa ka major setback. Gumikan kay si Nepomuceno mo ay main complainant sa aligasyon nga rape ug extortion batok sa 11 ka police officer sa Sawang Calero Police Station. Although na siya complaint before IMEG and the IMEG filed the criminal complaint against the 13 with the prosecutor's office, but we have also she also filed a separate complaint there sa among opisina, which we are also investigating. The death of Richie major loss gina sa among kaso, no, and so with IMEG, but with other witnesses to stand, hopefully we can still pursue our investigation. Si Nepomuceno, 35 anyos, gipusil patay sa mga walang mailhing mamumuno sa Dalan Natalio Bacalso Avenue sa Barangay Basak Pardo ning syudad niadtong adlang Lunes, Abril 19. Pila ka oras suman sa pagpusil patay kang Nepomuceno, si Police Staff Sergeant Celso Culita usa sa 11 ka mga pulis sa Sawang Calero nga nagatubang og kasong rape ug extortion gingong nagkutlo sa iyang kinabuhi sulod sa comfort room sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa Camp Cerejos, Menia. Si Nepomuceno, residente sa Barangay Tungkil, lungsod sa Minglanilla, misang atong reklamong rape ug extortion sa 11 ka police officers sa Sawang Calero Police Station niadtong buwan sa Marso. Apan, si Villarino miingon nga si Nepomuceno wala mo dawat matud pa sa tanyag nila nga ipaubos sa Witness Protection Program kon WPP sa gobyerno. Ako dito siya advisean nga mo avail untas mong witness protection, no? Pero di man punta kapugos niya, iyamang gusto nga uli ra kanto si Balay, but I really warned her about ulabi na nga wa gid siya mag-change sa iyang how the way she looks by, how the way she dress. Obvious gyapon kayo iyang personality. And again, iyamang kabubuton. Si Villarino miasoy nga base sa parang istorya nila kaniadto kang Nepomuceno giingong nakadawat gining hulga gikan ni Coleta. Ang gisulti ra ni Richie sa ako is kanang giingnan lagi siya nga magbantay lagi ka kay kuhaon gid ka bahala asa ka magtago tultulo makita lagi ka mo na that is the gist of the what Richie told me about the text that she received from Kulita. Ang gipasanginlan nga mga pulis girilibuhan na sa katungdanan sukad nitong buwan sa Marso. Nunot sa maong hitabo, doon na pa'y mga reklamante nga miadto sa CHR7 o sa Integrity Monitoring Enhancement Group kun IMEG Visayas aron i-report ang gingong pagpangabuso nga ilang nasinati sa kamot sa pipila ka mga pulis sa Sawang Calero. Giingong sagad kanila gibutang matud pa sa secret jail nga naarasab sa police station sulod sa pila ka adlaw ug matud pa gitortured. Decime Padilla, CC10 News. Silang bahin excited ng mga personalidad nga muda sa papel nilang Datu Lapu-Lapu Ferdinand Magellan sa Battle of Mactan reenactment karong Abril 27. Ang syudad, wauna mukuhag mga artista gikan sa kauluhan tungod kay nagdaginot sa ilang budget. Ang kasayuran ihatod ni Fach Anthony Inso.
Excited na ang mga lokal nga personalidad nga may modala sa papel nilang Dato Lapu-Lapu ug Ferdinand Magellan sa ipahigayon nga reenactment sa Battle of Mactan karong Abril 27. Kinisubay na sa pagsaulog sa syudad sa ika-500 nga anibersaryo sa Victoria at Mactan. Suma ni Junel Espinosa Pipito, 31 anyos, kinsa usa ka public school teacher ug arnis coach nga mapasalamaton siya sa kahigayunan nga modala sa papel ni Dato Lapu-Lapu kinsa giisip nga labing unang bayani sa nasud human nga iyang gipukan ang mga mananakop nga Kastila nga gipanguluhan ni Ferdinand Magellan. Excited sir, excited og mapasalamaton sir nga nahatagan ko og chance nga mo portray sa role ni Dato Lapu-Lapu. Kay history man gud ni siya sir nga kanang kita gyud diri sa Opon ang mo represent sa ato ang pinakabanggiitang bayani nga si Dato Lapu-Lapu. Samtang ang freelance host nga si Wichito Fan, Henrich Intong, 29 anyos, residente sa Barangay Mactan, kinsa may modala sa papel ni Magellan ang miangkon nga sa sinugdanan. Nagduha-duha pa siya sa pagdawat sa mao nga papel. And actually, at first kay naingon jud ko nga murag nidili ko, but not really nidili, but I'm not really into that kay kanang wala ko na anad, but naghesitan ko the first time, then karon kay excited ko kay 500 years celebration niya. Not everybody are given a chance nga mo portray kay from celebrities na karon kay locals, so karon I'm so excited nga mo portray sa role ni Magellan, no, together with other locals nga for the reenactment. So happy kay ko sir, excited as well. Idugang sa duha nga ilang himuon ng tanan aron ilang mahatagan og gustisya ang ilang karakter ug gihatag usab nila ang sobra sa 100% sa ilang umaabot nga performance. Samtang si Miss Lapu-Lapu 2019 Kashel Serafica ang modala usab sa papel ni Rina Bulacna kinsa moy asawa ni Lapu-Lapu. Kay nunduman nga una nang midesider ang City Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission kung tichak nga gipanguluhan ni Cindy Chan nga dili una sila mokuha karong tuiga og mga artista gikan sa kauluhan nga may modala sa papel nilang Dato Lapu-Lapu, Rina Bulacna ug Ferdinand Magellan. Kini human nga nagdaginot ang syudad sa ilang pondo subay sa nagpadayon karon nga pandemya nga dala sa COVID-19. Foch Anthony Inso, CCTN News. Sa laing bahin, Cebu City Vice Mayor Michael Rama ug mga miyembro sa konseho sa syudad nga pulo senior citizens nakadawat na sa first dose sa COVID-19 vaccine. Tumong sa ilang pagbakuna maoron makaagni sa mga tao nga magpabakuna ug dili mahadlok. Ang kasayuran ihatod ni Desiree Padilla. Nakadawat na sa ilang first dose sa coronavirus disease kung COVID-2019 vaccine sila si Cebu City Vice Mayor Michael Rama ug pipila ka mga konsehal sa syudad sama nila ni Leia Hapson, Raul Alcoseba ug Joy Agosto Siang. Ang Vice Mayor ug ang tulo ka mga konsehales pulos na mga senior citizens sinungdan nga apil sila sa gibakunahan sa nagpadayon nga vaccination rollout sa Cebu City Government kundiin ang mga senior citizens na ang ilang giakomodar. Alas 8 sa buntag ganihan ni adto sa Robinson's Galleria ang Vice Mayor ug mga konsehales ug nagpabakuna. Sinovac vaccine ang giturok sa mga nasutan. First dose nila kini. Si Vice Mayor Rama miingon nga nagpabakuna siya gumikan kay mao kini ang iyang gipasalig kaniadto nga kun moabot na ang COVID-19 vaccine andam siya magpabakuna. Nang hinaot si Rama nga pinaagi sa ilang pagbakuna, makumbinsir niini ang ubang mga tao sama sa mga senior citizens nga magpabakuna og dili mo bati og kahadlok. I'm showing to the Cebuanos, especially all who are in a way having some skepticism somehow, please, God is here. Have no fear. Vaccine is here. Ang mga konsehales sab miingon nga walay angay kabalakan sa bakuna ug mas maayo nga magpabakuna aron dili magpabilin sa kahadlok sa COVID-19. Atong tuyo magud ani gud nga at least back to normal na taba no. Niya kung sige tag kahadlok adi na may daghan mga amigo di mapabaksinate sad. So kay laing lang mabalita ba. So para nako we have to send a message to the people nga mapabaksinate.
Subay na sa vaccination rollout sa Cebu City, si Dr. Jeffrey Ibones, Pangulo sa Cebu City Health Department, miingon, mas maayo nga makita sa mga tawo nga mga leader sa Cebu City nagpabakuna gyud aron musunod ang uban. Aso ni Dr. Ibones niadtong Lunes nga mo'y pagsugod sa pagbakuna sa mga senior citizens, niabot sa dulan 700 ka mga senior citizens ang nabakunahan. Dunay mga nakasinati og adverse effect sama sa pagsaka sa blood pressure kinakulbaan ug dunay uban wala makatumar sa ilang tambal. Samtang giklaro ni Dr. Ibones nga ang mga senior citizens nga niadto sa mga vaccination sites sama sa Robinsons Galleria ug sa UC Banilad Campus mao kining mga gipadadan og mensahe sa schedule sa ilang pagbakuna. Hago na to atong mga senior citizen nga magpa-registered na online para kung mahatagan sila schedule, anang time lang yun sila pwede mari. Kay para ato silang ma-entertain. Kay say magud madugay, pero although naiuban ato silang ma-entertain, pero ato magungunahon yun itong nagpa-register katong na schedule na ginato. Sa pagpabakuna nila ni Rama, Hapson, Alcoseba ug Yang, didto sila si Association of Barangay Council President ug Kasambagan Barangay Captain Franklin Ong, Konsyal Donaldo Dondon Hontiveros ug Jerry Guardo isip pagpakita og suporta sa ilang mga kaubanan sa konseho. Desime Padilla, CCTN News. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan may klaro nga wa mag-apas ang syudad sa multa gikan sa mga tawo nga makalapas sa quarantine protocols. Si Chan mas pabor nga mopaubos ang quarantine violator sa community service. Ang kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Giklaro ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga wa magapas ang syudad sa multa nga ilang gipahamtang nito mga tao nga makalapas sa mga quarantine protocols. Hilabi na dito mga tao nga masakpan nga di magsulob og face mask. Matod ni Chan nga mas pabor siya nga mopaubos sa community service kadto mga quarantine violators aron sila madisiplina. Kini mo itubag sa mayor sa dihang gipangutana sa mga sakop sa media kung padayon ba niini nga ipatuman ang pagpahamtang og multa sa mga tao nga masakpan nga di magsulob og face mask. Sa nini, si Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang namahayag nga dili na nini ipatuman ang pagpamulta sa mga tao nga dili magsulob og face mask tungod kay iyaha kining gihulagway nga usa ka anti-poor nga lakang. Ako lang i-clarify, ata makapas og kwarta. What is 1,000 na penalty comparing kung masakit kang COVID, if you ang imuha severe ka cases mo gasto og 1 million ang pasyente. Kung pobre ka, ang syudad mo'y makabayad sa imuhang bill. Manigi na. Suma ni Chan nga kadto mga masakpan nga di magsulob og face mask ang ilang schedule nga mopaubos sa community service kada adlaw nga Sabado. Gawas nini lakip nga gisupak sa mayor ang mga sugyot nga dili na i-require ang pagsulob og face mask sa mga tao, hilabi na kung sila mogawa sa ilang mga Pinoy-anan. I disagree on that. Ang ako lang mo giniibutang sa ato ang fully vaccinated ipa-wear pa man gani og mask kay mataktan gyapon siya. So how much more kung dili ka mag face mask? Fudge Anthony Inso, CCTN News. Balik gihapon sa Lapu-Lapu si Mayor Junard Ahong Chan na nawagan usab sa mga upunganon nga mo volunteer alang sa himuon nga simultaneous nga pagpamintal sa mga struktura nga dunay vandalismo. Kinisubay sa pagpangandam sa syudad alang sa umaabot usab nga ika-500 nga anibersaryo sa Victory at Mactan karong Abril 27. Kasayuran ihatod ni Fudge Anthony Inso. Nanawagan sila Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan o mga volunteers nga motabang sa imon nga simultaneous nga pagpamintal sa mga istruktura nga dunay mga vandalismo. Kinisubay na sa gihimong pagpangandam sa syudad sa umaabot nga kasaulugan sa ika-500 nga tuig nga anibersaryo sa Victory at Mactan karong Abril 27. Matod ni Chan nga mokabat sa 500 ka mga volunteers ang ilang gikinahanglan sa mao nga kalihukan. Doon na kita ipahigayon nga simultaneous nato nga painting sa atong mga walls nga gibang bandal, no? Dunay mga gipang bandal nga mga
bongbong sa kadalanan nga ngilad kayo tanawon, eyesore kayo sa ato ang mga bisita. So since ang Island Paint ni donate man sila og pintal, no, for the official color of the quincentennial, which is the light blue and dark blue colors. Mo na nga pasalamat ko sa Alpha Kaparo diin sila unang ni padayag nga mo volunteer sila for the repainting. Hinoon mapasalamaton ang mayor. Human nga doon nanay mga grupo sa individual nga ni padayag silang kaandam sa pag-volunteer sa himuon nga beautification project sa syudad. Kinisama na lang sa fraternity group nga Alpha Kaparo kon Akro og ang Philippine Eagles Club. Suma ni Paul J. Pugoy, presidente sa Akro. Lapu-Lapu City Council nga wala magduha-duha ang ilang grupo sa pag-volunteer tungod kay alang mangkini sa kaayuhan sa syudad. Gawas ni ini gitugan ni Pugoy nga doon na usab sila mga miyembro nga artist o kadtong doon na kasinatian sa paghimo og mga artworks. Ako pagduduha nga mi-offer sa iya sa among kabang niya kaning pagpintal. Don't worry, bisag kaning mga miyembro na mo dahil may uban ni nga delegate katong tawag nga technically artist yun. Sige lang, nama may mga artist yun nga murag mo kuan quality control sa agi. At least din dat ang kuan. Para sa ato ba ng dakbayan yapon basig dati ang kuan. Sige lang, ato nang i-make sure nga nindot ang kuan, nindot ang kalabasan na niya atong project po. Ang grupong Philippine Eagles Club ang midonar usab og 20,000 ka pesos ngadto sa syudad alang sa maong katuyuan. Kay nun duman nga una nang nakadawat og donasyon sa mga pintal ang syudad gikan sa usa ka kompanya sa pintal. Foch Anthony Inso, CCTN News. Sa atong katapusang balita, syudad sa Mandaue andam na sa senior citizens vaccination rollout karong adlaw. Ang dakbayan nakadawat og 1,180 ka Sinovac vaccines gikan sa Department of Health ug ang 900 ka dose itagana alang sa seniors. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ugmang adlaw na sugdan ang vaccination rollout alang sa mga senior citizens sa syudad sa Mandaue. Nakadawat og 1,180 ka doses sa Sinovac vaccine ang dakbayan gikan sa Department of Health ni atong Biyernes. 900 ka doses niini ang i-vaccinate sa mga senior citizens. Gipasabot sa chairman sa COVID-19 Vaccine Board sa dakbayan nga ang maong mga doses alang gayud sa mga nahabilin nga mga medical frontliners apan sa ilang pag-inform og pag-invite kanila kapin 200 lang ang andam modawat sa bakuna maong nadesisyon ang board nga mo proceed na sa mga senior citizens. Pilok-pilok na nato katong mga frontliners sa barangay, no, just to para makuan ginato ma-extend nato ang ilahang intended vaccine ba kay supposedly kanang 1,180 nga na-receive na to is para sa mga frontliners gyud. But since kagahapon we had a caucus sa core group and then we nangayo sa tag-feedback sa atong mga call center personnel kung unsa na mga responses, reply sa ilang mga massive texting sa pag-inform sa atong mga frontliners. And so far, mao lagi to gamay ra jud ang ni-confirm nga they will be submitting for vaccination. Sigon sa COVID-19 Vaccine Board nga preparado na sila sa vaccination ug mga adlaw. Unang mga seniors nga bakunahan magikan sa Barangay Subang Dako. Gipanghataga na ang mga katiguangan ug mga scheduled slips. Alas 8:30 sa buntag magsugod ang vaccination hangtod na sa hapon. 50 ka senior citizens ang target nga mabakunahan matag oras. Magtigom ang mga senior sa Subang Dako Barangay Hall aron mosakay sa shuttle padung sa Mandaue City Cultural and Sports Complex din mahitabo ang vaccination. Agreed nga doon na tayo staging area din sa barangay before sila mo proceed sa vaccination post. Mao na immediate wa dayon nimo kiat og hala-hala sa mga seniors kay we have to prepare gyud nila sa shortlisting, identify nato
gibay hour, gi-schedule na to sila by hour. Human sa Barangay Subang Dako, karong Huwebes ang mga senior citizen sa Barangay Tabuk ug Biyernes ang sa Barangay Kabangkalan. Ang dakbayan anaa na usab sa 60 ngadto 70% sa ilang master listing sa mga senior citizens. Mary Rose Sagarino, Sistine News. Mga itong mga balita nga naipos sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita o nabati sa Sairi 47 din sa CCTN Channel 47 ug sa Radio DYHP. Dugang mga kasayuran ng pag-iskutisgot kung sigun sa mga balita doon na dahil hulga siyang kinabuhi death threat katong si ang namatay katong ipatay nga si Richie Nepomuceno. O gani ang nagsulti ini ang dako gyud sa atua dinhi nga Human Rights Commission on Human Rights. Iyang ingon na iyang ingnan si katong si Anhing Richie na magpaubos unta no magpaubos siya sa security ug mga isang security detail kay dili ilalim na murag man kuno kumpiyansa ra kuno kaayo. Kunya lain pa gyud atong nahibaw-an kons kay murag doon naman ang Cebu City Police Office nagduda man nga doon ay love triangle no ato pa tapos tingin mo sa love triangle ang tulo ni sa kabuok no each either duha ka laki or sa kababay duha pa kaya no babae nga involved but ang akong anyway, ang itan-aw nini sa investigasyon is kalabigitan sa drugas, no? O ingon man usab kining gitawag sa iyang bana. Kay ang iyang bana sa Danilo, ingon man gyud kagahapon, ato man ito nagkuha kagahapon sa interview nito sa adlaw sa pagkamatay gyud. Na ang iyang asawa nga si Richie, tawag kaniya, or may text ito kaniya, kay gusto magiguli, no? Kaya wala kuno siya trabaho. Wa pa kuno siya musanong kung magiguli, ba tungod kay sumapa niya, doon na ni uyab ang iyang asawa doon na pa anak ani nga usa ka drug lord unya sige ko guno kinsa man drug lord kay naa pa magkuruni mo pa magugnog gyapon yung supply og drugas niya siya mo deposito salin kini Richie diya gibutang sa directors na humani atong giingon karon sa guwa karon no kalamgitan sa drugas mingon man sa naduna ko big time drug lord sa Cebu City Jail ang uyab ni ining Richie. Pero nagisgot mag love triangle ni Butchag ang bana no nga si Danilo parang Richie nga gusto na makigbalik kaniyang iyang asawa apan nagduha-duha kini siya ambot kini siya nagduha-duha kini ang asawa ba o siya ba Danilo tungod kay duna kini hinigugma nga durugista o gitumbok nga yan is page 2 sa Super Balita. Ang bana mo'y nagduha-duha sir sa report kagahapon. Ang bana mo'y nagduha-duha kay matud pa naay kanang kalambigitan iyang asawa sa katong giingon nga personality. Durugista nga gitumbok. O gitumbok na si Police Staff Sergeant Celso Colita nga uyab ni Nabaka information ni Conskusab sa imo ang nabasa niya? No. Di man dire. Katurang report ni Arnold. Dili di ay ni kay ingnunta usa ka drug lord nga nasprisuhan niya si gihapong negosyo niya ang karahalin adto niya ihatag niya siya mo deposito buto dako kay kwarta naka-withdraw 170,000 according to the late Richie na maoy iyang gihatag ngadto kang accordingly ngadto sa supposedly ngadto kang Staff Sergeant Colita. Pero kiningon sa bana ni Butchag ang bana ni Nepomuceno nga si Danilo nga gusto na makigbalik kaniya ang iyang asawa apan nagduha-duha kini tungod kay aduna kini hinigugma nga durugista ug gitumbok nga si Police Staff Sergeant Celso Colita nga uyab niini. Ngayon pagsabutan ni Kon. Katong imong gisulti nga nagawa sa Super Balita. Mo yung giingon matud pa. Abi ka nga kung kanang naanas presyuhan. I don't know. Anyway, kung ba, marag, it's not very fair. Pero yan naman gingan lang mo diri ato sa ling appeal.
ato pag-isgot-isgot karon kay akong ingon nga unfair because he's already a dead man, he cannot defend himself. Pero mauni. So doon na gidi ay kwan, doon na gidi ay kining death threat ug ano siya murag kwan naman kuno kayo kanang kumpiyansa kayo. Actually, katong imong giingon, sir, is the statement of the husband, no? Nga nigawa sa Super Yes, Balita. Gibutyag sa Yeah. bana. Unya, si Parilla, niingon po nga, matod ko nung, matag panahon ko nung dunay mga dakop ang matag police station sa syudad, mugawas ang pangan aning babay, anhing Richie, no? Nga mo'y matod pakuhaan sa supply. Gikumpirmar gani matod pa, nigawas gihapon sa same nga balita nga ginigawa sa Super Balita karon, gikumpirmar sa hepe sa Regional Drug Enforcement Unit sa PRO7 nga si Police Major Glenn Hife nga sinupumuseno, matod pa mo'y tig-deposit sa kwarta nga kita sa illegal drugs sa hinigugma ni ini ug anaa usab sa ilang listahan. So it's getting to be confusing. So kinsa man ang naa sa listahan, ang pulis? If mo umangga ini isumpay nimo sa pamahayag sa bana, unfortunately both are already dead. So basihan na lang sa unsay mga ebidensyang makuha kay di naman sila kakuha og statement. Yes, at putog lang tali ha. Kay murag laom ni kay si Police Regional Office 7. Complicated, sir, no? Oo, complicated kayo. Kay pagpatawag niya kang kulita ni Hepe, kining iya magipangutana may tungod kalambigitan, illegal nga kalambigitan ini sa illegal na drugas. But Kaya, wa man ko matingog. but ang kani si Kulita minyo pud baya niya ni butyag sab ang iyang asawa ngadto sa Super Balita nga nahugno iyang bana sa gidangatan nga gipasakaan sila og kaso sa babay nga ilang gidakop ug matud pa nakasinati kini og depresyon. So medyo complicated, lawgaw. I hope nga kung unsa ang tinuod mao gimugawas, and I hope nga dili lang sama sa giingon nimo nga bawnon ang kamatuoran uban sa ilahang paglubong kay lisod baya anybody who dies, especially in complicated cases, mahimo gyud kaayo mo mahanukan sa tanan. Remember, daghan baya ni silang gipasaka og kaso. Yes. Unya, katong pagutana nga unsa man kaso nini padayon gihapon. Well, ang Integrity Monitoring and Enhancement Group Visayas Field Unit mi dawat gyud sa kamatuoran nga murag lisod-lisod. No, lisod-lisod ang kaso nga ilang ipasaka ang pag-prosecute ning mga tao nga nagpasaka ng sumbong niadtong Richie ni Pumuseno tungod sa iyang kamatayon. So I don't know kung doon na ba'y daghan, doon na ba'y mga other vital witnesses nga makuha o doon na ba'y mga hard evidences that will show nga kini sila na involved yun niadtong o doon na gibinuang ang itsabo. Unya, manghinaot sa ta, sir, nga way mahitabong whitewash ang tinuod gyud mo'y mugawas, and at the same time ug tinuod man gani ng maong mga nanggawas rong mga detalye, palawman pa because di sad kumutuo nga mahimo ni nilang sila ra nga way basbas sa mga kinahanglang mo basbas nila. Unsa ro sa kulita, police staff sergeant. Kada ko unsa ko narangguhang police staff sergeant niya ikaw may hold. Murag duda ko kanang imong gisulti nga tanawon gyud ug ba ni amo-amosan. No? Ngano man ngayon na naman siya ka hold kay di ba ni even before din kamatayon ni Richie, doon na ba yung mga nangguha ng mga balita nga daghan na kayo sila gipangrunda niya maumaog yapon ng ilang style. So sa ato pa, murag may mga to nga kuan yun, Murag nahugnag sistema, sir ba? Mulagi. Ginarang ato na nang ihatang napatayan rabay taon nito. Arita sa, bakuna naman sa di, unta kong susis doon ni kon. Yan ang unta kong gusto mong isgot. High blood na sa kaani. The person that called me half kato kung gingon mo kon. Ikinabi niyo siya, mahimo naman ng money aron taas ang presyo. But I can show you, I have the kaya natubag din ako itong tawag po na yung tawag na ako. Call records. After that, a few minutes or a few seconds, yang ipadaan ako ang bago nga website. Ang website. Mo na gaingon, sir, nga dili mo kumpiyansa ang mga tao kay karon dali na kayong pagkuhag resibo, screenshot ra na. Kagahapon itawag siya nako gusab kon wa nako tubaga.
Kanya hantod karon I was even thinking after this program ito bugon pag-usap kay murag maikog ko nga mainsulto niya siya nako ba. Kay murag parte gihapon tingali sa bakuna karang tingali na isulti gihapon tingali nga ano kamare ka pando na tayo mga connection ana tingali murag lain na ko kon. Sana all connection. So anyway, si Vice Mayor Michael Rama Bakuna na. Hasta kung ante nagpabakuna na. Kay senior. Kumari Lehapson. Oh, si Konsiyayo yung si si Joyang. Oh, pero akong pangutana sir, kani sila tanan hasta kung ante. Sa man ang rehistro mo? Nirehistro mo atong mix nga wa tubaga si Manny kay kung narehistro mo, maayo. Nirehistro sila. Wa din narehistro. Sikahan na ba na nila? Ha? Magsingka na sila? Mubita na itong inon. Nginig kayo na sila. Kini mga dagkong tao, nginig kayo o duwa na sila yupas. Lakaw na sila bilang asa. May musita nila. Musitahon ganing. Iba, one deka. Mo deka, ikaw din na. Ako deka granggo. Punya kining registration. Boleh butang na kung nga diha, o di ba, musugol butang na kung nga, schedule ko diha, anak man ako. Punya, kanang ibang istorya dayo nga, aron yun, nga kupan, ang mga tao ba, nga musalig yun, bakuna, magpapakuna yun, na maguna-una namin. Yan na istorya. Confidence ko no, di ko no mahadlok ang mga tao. Kita ng dramahan ko. Dugay na nakikita ng script niyo na. Ito, daghan kayo tao magpabakuna Pero sa kanila, okay na lang. Hinaot makaayo na ninyo, anak sir. Kung ako sir, kung kita sir, maapil tag ka ng kuan, maapil na tag priority, akong i-wave ang ako nga gikan sa gobyerno, akong ihatag sa mas nagkinahanglan. Kay doon naman sad ko ilain nga kuan pod. Makuhaan work related nimo. Yeah, so kung naam gani, ako lang nang itugyan nila. Ako ang ipangtanab da kong anak kung apil ba mi kung galing mag-vaccinate sila o basta sila mag-schedule sa siya kalibutan. Well, anyway, sagdi lang. Si Mayor Edgardo Labella nga may unang ipahibaw nga magpabakuna unta nitong sa pangadlaw pagsugod yun. Wa na bakunahi? Wa. Nga naman, wa ni sugot iyan doktor? Kaya yan doktor mingon AstraZeneca ayaw ng Sinovac. Di ay. Ano na yung Sinovac? Kung mauna mahitabo, mahadlok day ang mga tao na noon magpabakuna. Kaya maura ba na yung reason nga na magpabakuna sila to instill public confidence in the vaccination process? Rama and Mayor Edgardo Labella have been vocal about their willingness to be vaccinated to set as example not just to the elderly but to the general public. Next, Labella is yet to announce when he will be vaccinated. It was earlier reported that the mayor said his doctor advised him to get AstraZeneca vaccine instead of Sinovac vaccine. Ano man, if it works for the other seniors, shouldn't it also work for you? I don't know. I don't really know. Si Labella ko no, may coordinate sa City Health Department, unya gipasaligan nga inigdawat na mo AstraZeneca, sigurado kang maturukan ka ng Mayor. Uy, kalain magpili di ay. Abi na ko, the best vaccine is the one that's available or the one in your arm. Sa ba to? The best vaccine is the one that's already in your arm. But, kinira ba ang Sinovac? I told you before nga, murag preference sa banta ni nako. Tungod kay, murag kanang sama ba sa mga ordinaryong bakuna, kanang virus, kining anti-rabies, kining mga anti-tetanus, na mga kagaw ba nila, i-deactivate lang niya mga injection. Kagaw kini sa coronavirus, injection, i-deactivate niya. Muaway dito sa mga kwan, sa mga active na kagaw. Muning na unlike AstraZeneca, kining uban pa, Pfizer, nga kwan sila kanang mga whatever. Basta dili na ang kwan. So, ko nga, mas garahan ta kang nani. Pero,
man, di mo tatagag chance nga injection ng tanini. Halaka mo Pero na lang. ikaw, Tuyupan sir, na niya. na-cleared ba kasi mong doctor? Would you still need clearance considering katong imuhang medical, medical, what do you call this? Medical process nga giagian last year? I was already cleared by my doctor. Reason, Yeah. gitangtangan ako niya. No, I mean cleared for vaccination. Does that need clearance or dili ra? Di mo naman tingali ka. Wa naman kuy kuan. Di Wa naman pamati. may creatinine. Ito the problem with my creatinine. Ah, okay. Number one problem nako is katong ako ang kuan, ako ang ining stone, no? Gallbladder stone. Mhm. Unya nahilis naman tanan kay sana Yes. hilis man. Mm. Hilis tanan so ana. So nitaas ang creatinine mo tong ikuan ko. Dialysis. Dialysis ko. Kanya, gikan sa 9 plus mo itong dialysis, niabot naman og 3 kapin. So gitangtangan naman ko. Wa na, I mean, I'm not taking any medicine for my kidney. No maintenance na. No more. I'm only taking medicine for my high blood pressure. Ah, okay. Pero my high blood pressure and for my blood, because there was a time that my blood was lower. Og kaning kuan, kanang iron ba? Mm. Pero wala naman. I mean, og kanang murag vitamins na lang ba niya. Another vitamin. Pero in the form that you filled up, sir, gipangutana ka adto sa imong mga kuan, allergies. Yes. So appeal siya. Ang gitanaw dito ang comorbidity Checklist. ulsa. Ang ako ra ditong makita kuan raman ang ako ang high blood pressure ug ang kuan ug ang sugar, no, glucose. Diabetes also. Ang akong high blood pressure ko, di gid yung high blood kayo. Well, anyway, high blood yung panatag doktor may protein. Hindi naman ko mga 160 over 70. Ang kuan ani ko, ang regular nini, ang normal is 120 over 80. Ako sa diastolic ubos kay ko mga 70 ko, pero dito sa taas imbes 120 mabot og 140, 150 di ako napita. So 170 say ako mabasahan say nga not alarming katong maabot na kag 120 over 180 190 over 90 mo na nagkuyaw. So therefore murag di ko kuyaw. Sa ako ang blood sugar ko ang normal na is 100. Ang ako ang maabot ko sa 120, 125. Dili pa rin ang uban maabot ng 500, maabot ng 300. I mean, I'm not even taking any medication for my diabetes. I was not given one. So akong blood pressure lang to stabilize my blood pressure kay kuyaw ko ng blood pressure kay ko ano ko ni kanang kining traidor, no. So tagaan lang ko kanang low dosage na ko. Kanang mga 5 milligrams yun na ba? So I feel good, no? Kundili kinarang atuan wa na tela kaw-lakaw murag kapoy na hinuon tindog, kapoy na ilakaw because sige naman ang kagigda. Ayaw sa uy. Now more than ever kinahanglan gid ka maglakaw-lakaw. Tulad niya ta kagawas-gawas. Doon ako doon ako exerciser recon. Doon ako kanang stationary bike ba. Doon ako yung anara. So after anak ko, higda mo sa daing ka, tanaw ko higda, kasog ka, mata, TV ka, o ang gihapon. So usahay mo nang guwa ko, labing daghan once a week, no, usahay. O mapalit ko, akong paliton. Anak ra, pero dili yun everyday ta makalakaw. Munang usahay mo weekend ang atuang mga muscles and other joints. And then ako sang nabasahan kini akong tambal sa blood pressure magka-cause din swelling sa knees o yun sa mga joints. Abi na ko arthritis ko kana day maka-cause din swelling sa knees o joints. So doon ay mga kanang mga alternative kanang dili gyud kanang tambal gyud kanang anti-inflammatory nga kanang apple cider oil sagulan nimo og honey or kana bang virgin coconut oil bisag ganing imong ihaplas ang virgin coconut oil mura na akong gamit ko. So therefore it's not really that serious. I don't think if you talk about comorbidity I have really serious sickness and I feel na I'm qualified. I even more
than qualified than all the others na mga seniors diya nga nagpabakuna. But walang give ko, I was not given the opportunity. I don't know. Well, this is God's will, no? True. You don't have to fight what In God's perfect time, sir. As I always say, Yeah. in God's perfect time. So That's right. maybe That's there's a right. reason why. Oh, doon na gina sa katarungan anong inana. So sahay man karang makarest ako bingo. Nanong mag gyud nanong ora mag doon ako resentment ba, but sometimes ato man nag-isult because we feel that there is unfairness in the process, The system. in the system. Yeah. So I mean, as what I told you, I will let it go. Kidding, tanan ninyong mga batch diya, halahupdan na ninyo diya. Yeah. I don't But care. I hope they will also take your experience, no, and that of the katong other lawyer nga nag-column into consideration, into serious consideration. Yeah. Tonelli, morning. Oh. Yeah. I hope they take that into serious consideration because feedback is very important. You could either get angry at it, but you could also use it to do a better job. And I certainly hope and pray that they will choose the latter because it would also mean a lot for them. Nya wadam tay oras ato sa break sa tay, balik na to kanang bakuna, di bitaw, igbalik na to duga mga pag-isgot isgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nato una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Mga kababayan, kuyogi ko ninyo sa paglibot sa tibuok Pilipinas ug Asya dinhi sa Pasyal Tayo. Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47.
na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Sinisibo Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibo Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa Bumay Buntag Pinoy Consul sa atong hangyoon si Mr. Rodel nga iandam na nga tuwang DOH Bulletin. Ang COVID vaccines ay kuno safe kuno na alang sa mga mabdos o kining nagpasulso, no? Kanya ito gudwa man ningo man nga dili kuno safe alang sa mga masulso karon sa nagpasulso o ingon man sa mga mabdos. Pwede na kuno, no? Mo ni gipahibaw sa World Health Organization. Okay, so safe, ang ingon ng World Health Organization, safe for pregnant women and breastfeeding mothers. Yeah. Okay. Muna. That's good to know. So, ang atadana, paspasa. Paspas kayo, oy. Ibang level, good. Adlook na siya, sir, nga mas uko niya ka, sir, ba? Kanang dugay ba? Kaya nang dugay manuktok sa inyo, ha? Mangutan. Magpabakuna pa ka. Ato sa nang ipadangat, atong case bulletin number 306. Gikan sa DOH Central Visayas COVID-19 case bulletin dated April 20 o kagahapon. Dunay natala nga 56 ka bag-ong kaso sa Cebu City, 15 sa Lapu-Lapu, 17 sa Mandaue, 2 sa Bohol, 52 sa Cebu Province, 33 sa Negros Oriental, 0 sa Siquijor. Additional reported deaths, 8 puros gikan sa Cebu Province. Additional reported recoveries, 87 Cebu City, 76 Lapu-Lapu City, 57 from Mandaue City, 0 for Bohol, 89 for Cebu Province, and 0 for both Negros Oriental and Siquijor. Okay. Ito tingnan na, encouraging. It's really going down. And hopefully we can maintain that or even lower that. Lower it, the better, yeah. Ang makalipay lang kay walay ni abot og beyond 1,000. Puros below 1,000. Yeah. Yeah, ang death, sad. Di kaayo daghan. Inaot-unta magpadayon. Yeah. Kining ato ko na iskutan ng community pantries kon. Murag dito Manila kusog kay ni. Dili na aman sad, sir. Dili sa tuwa diyan na? Yeah, naasad. Kaya ko sa Guadalupe kon og Guadalupe. Oh, sa barangay Guadalupe. Kunya ang nagtukod nini mo nang gitawag og One Guadalupe o kining Sugbo Cares Calamity Response and Emergency Supply. Indot ni kon tungod kay ang imong buhaton is kung doon na kay kahatag ibutang nimo dito. Yeah, mo concept sir nga kung nakay extra pananglitan na barong kay extra mangumpra baron ka instead of tulo lang imong paliton nga corned beef nya imuon nimong uno ang tulo ibili nimo sa community pantry but to no demands only if nakay extra. At the same time kung ikaw nagkinahanglan ka pwede ka mo kuha pero kanang kutobrasad sa imong gikinahanglan. Problema sir dito sa Manila na may mga banghag kay mga babae ra ba? Haros magdatanan pakauwa. Sahay ba sometimes greed nya tarungan dahil manghatag ko sa konferensya. Ay na lang na ang yung parente sa panaa sa din ha. Panaa kung unsa inyo kinahanglan mao rekwa di malikayan god nga
bisag unsa pay effort sa mga tawo ang uban magpahimos gyud kahigayunan. So dili na maoy konsepto, dili na maoy importante. Ang importante dunay mga pribadong tawo, mga tawo nga wa sa gobyerno nga nakahuna-huna og tabang sa uban nga nagkinahanglan. So inaot unta dili abusaran. Uban manggod baga kay naong sad ba, di gyud magtan-aw nga napay laing nagkinahanglan, nguha sa gyud, patuyang na sa gibati. 'Di ba? Kung napaka o di bili na para i-save na o ihatag na sa uban na mas nagkinahanglan, dili kinahanglan mo apil gyud ka kay ang uban concept dili mo kuha ta ni oy tabang magayta sa uban kanina ba noon inana ba? Kung yung hatag sa imuhang makaya, kung doon na kay kahatag, kuha sa imong gikinahanglan. Kuha sa gikinahanglan yun, correct. Ayaw sa pagpakanaa, kung wa gyud di ay nganong ipugos man. Pwede ra man good. I don't know, Cons, no? Ang uban ingon nga mas mayong iputos to, no? Ako dili kay ko mo dawat niya na kay kung iputos, ang imong iputos dito niya wa kay sila kinahanglan niya na. Ang ako ibutang untang na lang tay notice nga itlog duha lang, limit bugas, no? kilo lang o 2 kilo ba, canned goods usa ka lata o 2 ka lata wa inana nang unta, no? Oh, kana bang for 1 meal lang ba? Butangan na nato kuha diha niya mo rin kuhaon. Ang uban tagurha ka tray sa itlog hurot god. Dili sad maayo sad. Mo lagi na usahay lagi kining usahay kining kadao sa tao kaning kahangul kan greed ba. I mean that pantry, that community pantry is being set up kay aron pagtabang, no? Aron pagtabang sa mga kaigsunan nga nagkinahanglan. Di lang ka ikaw rin ang kinahanglan. Daghang nagkinahanglan busa atong bahin-bahinon. Kunya og doon na sa kayo karon for example kon ang kamatis karon kon hapit na lang yung panlabay. Barato kayo. So kadtong mga mag-uuma nga dunay daghang kamatis, extra. Oh. Bisag sa Lapu-Lapu si Ma'am Abet Quizon, naaman sila ngadtoy murag baligya unya. Kanang murabag kanang wa nahurot so naigamay sobra mga padung na kuan ba padung na unsa tawag ana sir padung na padung na malata pero makaon pa. So ilang gi-offer kung naiganahan pwede ra gid mo kuha total di man ka maproblema kay kung konsumo lang nimo para karong adlaw di mo tumdaot makaon gyud to nimo. So ingon ana unta ba magkanang hunahuna ay lang sab sa usag-usa. Ang problema sa daan ron kay dunam say ubang mga katong mga task force ito sa kauluhan nga ila naman nung gipang background check kuno kay komunista nang mutabang kas mga tao tungod kay di kayas gobyerno nga maapuran tanan sa hinabang nga gikinahanglan. Tabang pa lang noon mo dihaghatag, may pa. You know, abi ni mo ganun may tabo ni, this is not the first time. Ang naguna ni Cons Media, nanuman nga ang mga tao adto man magpatabang sa media. Dunay basura nga di magkuha, media. Correct. Dunay kalisod, media. Dunay mga binuangan dito sa ilang dapit, media. Nanuman. Kay wala silang salig tingalis gobyerno. Kaya mas epektibo kung galing mo adto sa media. So, media na po na role na sa komunidad imo na ha dunay masakiton diha kinahanglan tambal tabangin na. Dunay gustong ma-ospital tabangin ang ma-ospital. Correct. That's it. Mas paspas. Ilang paminaw sir ba? Mas paspas ang lihok kung ipaagi sa mga sakop sa media di na malikayan tinuod gyud na kay ang uban sad mo bitaw nang gitawag nga role is the voice of the voiceless. Unfortunately for some kung matumban ang ilang tiil mangita og bikil do not shoot the messenger. So in this case do not accuse the people of whatever just because they're trying to help. Kung nainsulto mo kay kuwangan ninyo ang lakang or unsa makay yung paminaw ana, it's not against the government. It's not about you. Don't flatter yourself too much. It's about helping other people in town por Diyos por santo. Dili na nato town banggaon kay nanabang in town na in town. Mao na. So, tungod sa kakuwang sa inyong serbisyo, mayon lang nato for whatever reason. Na initabang. Ang private sector mo tabang. Unya inigtabang it's either gaduda mo nga Dito na komunista na, di ba? Ang uban nga financier ni komunista niya, tingin guhunga niya. Itlog pero adto niya, puntrahan na ng mga pulisay, kaya batik ka ng, naabag yung mga hung-hung din na ikuha ni mo na ng imong kuhaon din sa community pantry, man? Correct.
Ako gani sir, mas mo prefer gani ko nga inana ang paagi kay kung imo nang iagi og gobyerno, luoy pud ang nagtinarong kay dudahan pud nga gikuane gigamit sila ana na ba sakto na nga kanang naay third force nga moy ni implement ana no political leanings para hapsay pingon si kagay barangay moy nagda si kuan ray tagaan kay wa ni butar niya dili maayo ba so para nako that's the perfect setup done by people for the people dili ka nang way mga whatever accountability ilaharang ka ng usa ka ng iyang kaugalingong kabubuton ba? Yeah, karurahan man gid gobyerno mo himo karurahan man gid bakuna nga doon mga pinalabi. Pero ginana ayaw pud ninyo pakgang nga hilabti just because sa man na-threaten mo, dam na-threat siguro kung tan-aw ninyo maayo gyud inyong lakang, maayo gyud inyong trabaho, aw di man mo kinalan ma-insecure. Pakpaki kay naay ni puno sa mga kuwang pang mga kanang mahimo di man gyud na mahimo may perfect system ba naay ni tabang aron mas makaalagad sa mga tao nga inyo sang gialagaran si man og purpose to help nganong sungagon man kung gusto mo kung unsa inyo amot ibutang dito sa puno private dito. Community pantry ato ayaw na lang kamo kay dudahan mo iabot lang dito kinsa may nagpasiugda kinang gitawag og Juan Guadalupe ato ihatag dito niya sila na mo display dito kung ako gani sir nindot gani na para lang yun na ay exchange ba pananglitan maingon ka gipulaan naman ang uban sir di ba mamalikayan gipulaan na kuno sila kay gikabuhi na sila kaon sa ayuda nga sardinas gikas barangay may nalanggay na kay sawa pero kung gipulaan na gid mo dalaan ang inyong 5 ka sardinas din ha ihatod na ang antos ka ng community pantry pagkuha nga tugon sa imong gusto pero ibili na kay at least what you give you take what you take nasa ilaing makapahimo sa imong gihatag di ba so kanang pantry is not only giving but also receiving no not only receiving but also giving murag nagbarter okay di akay di amang kuy daghang manok ako dito gusto kong sardinas ako di ba sardinas may ako for all you know doon ay uban nga kanang gimingaw nagkaog sardinas di ba so iilis dito kaysa magyaw-yaw talaga ang uban gano'n hotdog gano'n isod yung tako gabi so ayaw mong to nga gamito na sa komunista no there's no way nga magamit ng komunista kung galing doon ay isuat-suat pasuaton mo nito kuan kanang logbook na sa inyong sa inyong address, sa telephone number, o sa butagaan, that's another matter. No? Dili sad na pwede. That's a violation of your privacy. You don't have to do that. Murag lisod na. Kung iba, punok-punokon mo niya, doon na day teach-in. Mo man ikalaki sa mga komunista. You know. Kung huwag yun na, saan na pagkuas komunista? Doon na ba nagkatang ninyo nga, nagkatang nga. Oy, dahil ka itlog to kanya ha. Kung ako pa ninyo ana instead of red tagging them, tabangi secure them noon may pa. Ikaw mo pa mo tabang sa kahapsay mas ug kalinaw mas may pa mas mo pakpak pa ta di ba? Abot og gano gid sa inyong kakuwang sa inyong serbisyo nga murag na to nga nakuwang. Whether you like it or not. Kanang naay tao, naay private sector nga gusto mo tabang. Ayaw niyo lisod-lisura. Correct. Ang uban pangayo ag permit, naunsa naman tao no eh. Ginawa ang kalakihan niya. Hala na siya. Punya mga livelihood ko karang Department of Social Welfare and Development, DSWD 7 yun mo. Hatag 13 million peso worth of livelihood, no? Hatag ni sila daghang kaistanan. Ang hatagan ni mo maning sila livelihood assistance grant no kunlag pinagi silang sustainable livelihood program ngadto sa mga lungsod sa Tuburan, Balamban, Asturias, Binhis, Subo nito kaistanan so ang ilang livelihood program bahala nang bunsaon niyo for start up di nga bro tag 10,000 kada usa sa pamilya no muni startup I hope na inyo sa ning guidance sila kung sa ilaha na livelihood project kay sigaling yung pataka lang dili mahibaw-an if you give the fund partner also with another government agency like DTI to train them about marketing about packaging how to improve their products para mulambo gyud ang ilahang kuan negosyo
Kinahanglan yan, kung panglitag, pabuhion ng baboy, pabuhion ng manok, tuluy sila kung saan pagbuhi. Kung baboy, labi ng mga organic, no? Tuluy sila kung saan pagbuhi ng baboy. So, magtanong sa muna ini, kaya magamit ni nga para pakaon sa baboy. Kung yan, sa mga limpyo ang baboy, at ang dapitan nyo ang ibutang manok kung saan. Inyo ba yung buhian, inyo ba lang kuralon, at least mag-sure, para sustainable. Ang ilahang livelihood. Sustainable mo yung livelihood ba? True. Kung ano yun, dako ka mahimo, mananom ka, at least yung tuluan, kung sa may maayo nining yuta, unsa mga adlaw at init ba, ting uwan ba ni siya, nga kusog mamunga, o nga itanong, yung unsang klase sa yuta, unsay angay nga i-abono nini nga organic, kanang yun ang atong guidance so that successful, dili masayang nga itong kwarta, no, nga ipahuwam, because kwarta ba ng gobyerno, kwarta na sa mga tao. True. Kung nga, at least, ako, garahan ko niya na ko. Basta yung niya na ng mga livelihood projects. So, napatay panahon ko. Wa na. Ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong, anihang pulong ug kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa galang ko. Amo sa katao nga self-centered, huwag pagkabana sa uban. Ang iyang kaugalingon rin, di mo na. Kung ang barko padulong na nga malunod, ug dili siya musugot nga dunay mo sakay sa iyang sakyanan, nga masudlan ang pag-upat katao, kanang tawahan ang self-centered. O kining matanga sa kanya, dili gayon makapahimot sa Ginoo. Sa Filipos 2:4 nagingon, pag tinabangay kamo, o dili kayo moray inyong atimanon, ang tagsa ninyong kakayuhan. Kitang tanan, gitawag na mahigugma sa atong isikay mo. Kung nahigugma ta, na magpakabana kayo ta sa kinabuhi sa uban. Ako sa kaminungat nga selfish, dili gayon ikasinabot sa uban. Kay dili man siya makamaong mutanaw sa sitwasyon sa uban, gawas siyang kaulingon lang. Mangisuon, mo kaniyang pulong na maghatag og giya sa atong kinabuhi. Pagampok kita. Nangito nga mahal, ikaw nahigugma sa tanang katawan. O gitingwa na mo nga kami mahigugma usab sa among isikay mo. Kami nangayo sa grasya nga dili mahimong self-centered. Ngunta, dili kami magdumili sa paghatag o pagkabana ngadto sa uban. Amen. Sa mahal sa Espiritu Santo. Ang pulong mo ang diwag sa galang ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Mga pasalamat sa koyog sa Philippine Airlines. Thank you very much Archbishop Jose Palma. Nanaydayan ng Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar. Salamat. At mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Miss Joanne sa newsroom, Sir Michael, Sir Del, Sir Raymond, Sir Bruce, ug diri sa studio si Ferdy. At ang itong mga balita karong udto sa mga balita sa alas 12 humanin nito Santos Gamisa ang manukad sa CCTN Holy Family Oratory. Unyang hapon na mga balita sa Sayri 47. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako sa Zamani de Los Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu,